Ang isa sa mga surprising team ng West, Blazers. Nasa 5-3 record sila ngayon. Sila pa ang unang tumalo sa Thunder mula nang pinalitan si Chauncey Billups at nilagay din si Tiago Splitter bilang head coach. Ang mga insider ngayon nananawagan sa Portland na tanggalin na ang interim tag kay Splitter at gawin ng official head coach ng Blazers. Wala pa niyan si Damian Lillard sa lineup nila dahil merong injury. Ang bagong star nila ngayon si Deni Avdija na nag-a-average ng 24.6 rebounds at 4 assists per game. Si Deni Avdija ang best Asian player sa NBA ngayon dahil yung Israel part ng Asia yon, nasa Middle East part. Dati kasi naglalaro talaga sa Asian game yung Israel pero dahil sa security versus Lebanon nilipat ang Israel sa Eurobasket. Siya lang din yung Asian player na merong European style. Ang second naman sa kanya, ang possible 6-man of the year candidate na si Jeremy Grant. Nasa 20 points, 3 rebounds at 2 assists. Efficient shooting pa, 50% sa field at 42% sa 3-point area. At nasa kanila din yung third overall pick dati na si Scoot Henderson na hindi pa naglalaro dahil merong injury. Sa last 2 season, 13 points, 3 rebounds at 5 assists per game. Wala pang report kung kailan makakabalik si Henderson sa Blazers dahil sa kanyang hamstring injury. Pero hindi lang naman si Coach Tiago Splitter ang reason kung bakit umaangat yung Portland. Dahil based din naman kay Anthony Edwards, bago palitan talaga nun si Chauncey Billups, maraming teams ang pahihirapan ng Blazers, puwera usog, dahil andun pa si Holiday. Nagawa pa rin niyang maging isang competitive team ang Portland. Balik dati sa average si Holiday, 17 points, 5 rebounds, 7 assists, 46% sa field at 36% sa 3-point area. So hindi na siya katulad dati na isa sa best perimeter guard pero isa pa rin sa best two-way guard ng NBA ngayon. Malaki pa rin ang impact niya kapag nilagay siya sa isang lineup. Andun pa rin yung Holiday effect. Nung una siyang nilagay dati sa Bucks, nag-champion. Nung nilagay naman siya sa Boston, nag-champion din. Sa parehong unang taon niya. So hindi ko naman sinasabi magcha-champion agad ang Blazers. Pareho kasing contender na team ang Bucks at Celtics nung dumating si Holiday, siya yung missing piece. Ang Blazers naman isa sa mga latter team dati. Mame-mess up ni Holiday at ng Blazers ang West dahil marami silang pahihirapan na team. Kumbaga yung mga importanteng panalo sa mga contender na team pwedeng manakaw ng Blazers at talagang pwedeng magkagulo yung standing. Nagawa din ni Holiday na maging best player ng team si Avdija na bata pa naman. Sakto lang din ang pagkakakuha ng Blazers kay Holiday na nasa 35 going 36. Panalo din sa trade ang Blazers sa Boston dahil naayos ni Holiday yung tempo ng game. Parang ganun talaga siya kagaling para ayusin sa kanilang role yung mga player. Nasa bagong team owner na rin yung Blazers at hindi alam kung magpa-fire sale ulit sila kapag dumating yung deadline. Ito yung ite-trade yung kanilang mga best player para mag-tank. Pero habang andun si Holiday, Avdija at itong si Grant, pwede nilang makuha yung mga importanteng games. Bukod pa doon si Scoot Henderson, technically nilagay na sa trade rumors or trade block. Dahil 2 season, hindi pa nila nakikitaan ng improvement. At ngayong wala siya, lalong tumataas naman yung Portland. Andun pa naman din si Shaedon Sharpe na nakakalaro na maayos at ini-improve pa yung isang player nilang si Camara at si Young Hansen. Na-base naman sa report dahil kay Young Hansen, umangat ang viewership ng Blazers ng 69%. Based naman kay Coach Tiago Splitter, hindi niya minamadaling isabak talaga agad si Young Hansen sa NBA dahil sinasanay niya muna sa speed at physicality. Pinapakondisyon niya pa sa G-League. Sa ibang report naman, 3 ang nasa trade rumors ngayon. Nawala na kasi si Giannis dahil nagdo-dominate na sa East. Bukod kay Henderson na pinag-iisipan pa ng Blazers kung iti-trade dahil nga dito kay Holiday, meron pa kasing Damian Lillard na babalik. Based pa sa mga online discussion, ang Houston inaabangan naman si Holiday kung magiging available sa trade. Sa ginagawa niya ngayon sa Blazers, kapag nalagay siya sa Houston na hindi mababago yung kanilang core player, isa sila sa magiging contender ng West. Si Klay Thompson, ini-explore na ni Nico Harrison ang trade value niya sa market. Hindi na rin kasi makasabay sa Dallas ngayon, ang laki ng ibinaba ng game niya. Kaya lang naman lumipat si Klay sa Dallas, malaki ang chance na mag-champion dahil makakalaro niya si Luka at si Kyrie. Nangyari naman, pansamantala nga lang. Sa mga report ngayon, lumalabas na parang nagsisisi si Klay Thompson na umalis ng Golden State. Ay halos same contract lang din naman ang inoffer sa kanya ng Warriors, nagkatalo lang sa bilang ng taon.
Na kung nagstay siya sa Golden State, hindi naman siya basta-basta pa rin papakwalan. Hindi pa naman nawawala sa ngayon ang confidence ni Klay Thompson. Nasa Dallas na nga lang kung saang team siya ibibigay kung merong team ang magkaka-interest via trade. Nasa below 20 million si Klay, hindi ganun kalaki ang kontrata niya. Pero at least si Klay, hindi katulad na nangyari kay Christian Wood dati na publicly sinabi ni Jason Kidd na hindi naman niya gusto yung player. Pero si Klay Thompson, inaccept naman ni Jason Kidd. Ang isa pa doon si Ja Morant, lalo di umanong lumala ang issue sa kanyang coach. Tinitingnan na lang ang magiging value niya sa trade market. Pero walang team ang may malaking interest kay Morant ngayon. Kinukonek siya sa Miami Heat kaso dahil nga kay Pat Riley may hirapan doon si Morant. Hindi nga siya tinatanggap ng online community ng Miami. Ang nakaabang pa na team Sacramento at Minnesota. Ang Kings kailangan kasi ng point guard pero meron na sila ngayon. Ang Minnesota naman kailangan ng another scorer kaso wala silang maipapalit kay Morant na hindi maaapektuhan ng current lineup. Pwera lang kung meron team ang sasama sa trade. Ang bagong team na nakaabang dito kay Morant, Raptors. Hindi naman sila frontrunner, kumbaga bagong pumasok lang na may interest kay Ja Morant.